Para ipakita lamang po na ang Diyos ay isang napakatalinong designer, arkitekto. Pati tamak mga kaiba. Yes, opo. Isa rin po yung bagay na unique sa tao. Iba-iba tayo ng retina, iba-iba tayo ng tumor. So, ayun. So, in verse 42 to 44, pagpatuloy na po natin. Sabi dito, so will it be with the resurrection of the dead? The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. No, yan yung kaninang pinaliwanag doon sa una nating binasa. No, mas maluwalhati yung darating na, o yung ibibigay na katawan sa atin ng Diyos sa pagkabuhay ng mundo. Yung itinanim o yung namatay na inilibing, na nasisira, perishable, magiging imperishable. Yung dishonor, magiging glory. Yung weakness, magiging power. Yung physical body, natural body, ay bubuhay na mamuli sa spiritual body. Yun ang sinasabi. Okay, verse 45 to 49. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Of course. So, it is written, the first man, Adam, became a living being, the last Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural. And after that, the spiritual, the first man was of the dust of the earth. The second man is of heaven. As was the earthly man, so are those who are of the earth, and as is the heavenly man. So also are those who are of heaven, and just as we have borne the image of earthly man, so shall we bear the image of heavenly man. So para mas madali, tinable ko po yan. No? Kasi may dalawang tinutukoy si Apostol Pablo dyan. Si Adan at ang ating Panginoong Kristo. Yung binasa nating mahaba na yun. Sabi doon, merong titulo sila eh. No? Si Adan, ang sabi, siya yung first man. No? Sa unang row. Si Adan yung tinatawag niyang first man. At ang ating Panginoong Kristo yung tinatawag niyang last man, or the second man, or the last Adam. No? And in terms of life principle, si Adan ay naging living soul. No? Sapagkat si Adan nilikha galing sa alabok at binigyan ng hininga ng Diyos. But our Lord Jesus Christ became a life-giving spirit. No? Ang ating Panginoong Kristo naman ang nagbibigay ng life-giving spirit sa bawat isa. Nakikipagkaisa sa Kanya. No? Una na nakakaya sa Kanya. And in order, in God's plan, the natural comes first. Ibig sabihin, talaga namang naunang nag-exist sa libutan ito, no? Yung katawan ni Adan, na nilikha ng Diyos. Then, the spiritual comes after, na dala-dala na po ng ating Panginoon Jesus. So, in terms of their origin and nature, si Adan, tao talaga to. No? Siya'y taga-sanlibutan. No? Adam of the earth, made of dust. Siya yung tinatawag na earthly being dito sa sinasabi niya Apostol Pablo. Sapagkat alam naman natin ang kasaysayan, siya ay inulma sa alabok at binigyan ng buhay ng Diyos. No? Samantalang ang ating Panginoong Jesus ay Diyos, no? Sa langit, heavenly. No? Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos na nasa sangkalan. And the likeness we bear. Kung tayo ay patuloy na nasusunod doon sa example na sa pamumuhay na ipinakita ni Adan, ang sabi dito, as is the earthly one, so are those who are earthly, we share Adam's dusty likeness. Kung tayo mabubuhay lamang na parang ito lang ang buhay, nasa sanlibutan lang, katulad ng pagkakasala ni Adan, yung
ating, we share Adam's dust and likeness. Hanggang doon lamang po yung ating pakikipag. And as of our Lord Jesus Christ, as is the heavenly one, so are those who are heavenly. Believers shares Christians' heavenly likeness. So, yan po yung pinag-aralan natin nung nakaraan, na kapag tayo po ay nakikipagkaisa sa Kanya, tayo ay nakikibahagi. No? Sa pagkahirap, nakikibahagi tayo sa Kanyang likeness na natatanggapin doon sa sangkalapitan. No? And the destiny or the promise of likeness, we have borne the image of the earthly because of Adam, but in our Lord Jesus Christ, we shall bear the image of heaven. Yan po yung simpleng table dun sa ating binasa kanina. So, let's proceed. Verse 50 to 55 po. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. No? Totoo naman po yan. Ibig sabihin, no? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Itong katawang mukha natin, hindi naman talaga makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. No? Nor the perishable inherit the imperishable. So sabi dito, listen, I tell you a mystery. Sabi dito, we will not all sleep, but we will all be changed. Kasi, ibig sabihin, kasi sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, hindi naman lahat tayo aabutang patay. Merong sa ating aabutang buhay pa. Kung kailan man darating ang ating Panginoong Yesus, merong aabutang mga buhay pa. Ang sabi dito, we will not all sleep, but we will all be changed. Tayo'y babaguhin, yung mga natitirang buhay. Babaguhin. No? Sabi dito, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Doon sa mga nabubuhay pa. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Binibigyan din na naman niya na yung dating may kamatayan mong katawan, dati kang immortal, sa pagkabuhay na mamuli o sa pagbabago, you are now immortal. Hindi ka na muling mamamatay. When the perishable has been clothed with the imperishable, the mortal with immortality, then the saying that it is written will come true. Death has been swallowed up in victory. At sa ganung bagay nga, natalo na ang kamatayan. Talagang na-overcome na yung kamatayan. Dahil sa ginawa ng Diyos na pagkabuhay na mamuli sa ating Panginoong Kristo at sa ating dinaman. Ayan din po yung mababasa sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 na yung patunay na hindi lahat ay aabutang patay. No? Merong aabutan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na patuloy na nabubuhay. Kaya sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakap ng Diyos, at ang namamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mamuli, kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Diyos sa hangin, at sa ganito ay sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya, mga liwan kayo sa isa't isa ng mga salitang. Let us comfort ourselves with these words. Hindi, kung tayo man ay namatay, yung ating kamag-anak, tayo ay namatayan, no? Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kaya mag-aliwan kayo sa salitang ito na mayroong pagkabuhay na mamuli. Ito yung mensahe na gustong iparating ng apostol na si Pablo.